Kumusta mga brad? Hanggang ngayon nga po marami pa rin ang mga taong hindi pa rin makapili ng motor. At ang pinakadahilan nga po, ang presyo. Siyempre yan nga po ang isa sa pinakamalaking balakid doon sa mga taong medyo kapos sa budget. Yes po, yan po ang totoo. Pero kung hindi ka namang maarteng klaseng tao or hindi ka din ganon ka selan, may mga motor pa din naman na yung presyohan nasa 50 mil pababa lang. At baka ito na rin yung motor para sa'yo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung ikaw nga po ay naghahanap ng abot kaya ng motor, pwede mo maging choice ang isang to. Ito nga po ang Monarch Cub 110. Yung itsura nga po niya hindi talaga katulad sa itsura ng ibang motor or sa mga motor na madalas mo makita sa kalsada. Itong motor kasi na to galing pa sa ibang planeta. Joke lang, syempre saan pa ba? Alam nyo na, katulad nga na sinabi ko kanina, kung hindi ka naman ganon ka selan or hindi ka ganun ka maarte, panigurado pasado sa'yo ang motor na ito. Sa ngayon kasi kung gusto mo maging practical, hindi na magmamatter sa'yo yung pogi-pogi lang or di naman kaya yung top speed lang. Basta kaya kanyang dalhin sa lahat ng pupuntahan mo, pasado na yan. At dito nga po sa motor na ito, kayang-kaya niyang gawin yun. Hindi man ganun kabilis pero pwede na. Ito nga po ang Monarch Cub 110 na mayroong 110 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type at ito po ay naka-air-cooled. Panisan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 6.8 horsepower, 7,500 RPM, 7.2 Nm torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 80 km/h. Pinoy na nakasampa doon. Pero sa ibang bansa, 70 kph lang talaga yung top speed nila. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 3.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 to 60 kilometers per liter. So kung usapang patipiran, papalag din itong motor na ito. Ang sukat ng kanyang gulong 2.25 by 17 sa harap at 2.50 by 70 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. As expected, wala po itong ABS. Syempre hindi din naman ganoon kataas yung displacement niya at hindi rin ganoon kabilis yung takbo niya, kaya okay lang sa kanya yun. As long as marunong ka lang magtimpla ng mga preno niya, pwede na. Ang kanyang seat ay mataas na 760mm at 170mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 86 kg. So napakagaan po nitong motor na ito. Kahit siguro yung patpati na mukhang malnourished, kayang-kayang i-drive itong motor na ito. At syempre pag ganyan nga po agaan, masarap isingit-singit yan. Huwag ka lang masagasaan ng tinwheeler. O nga pala, ito po ay 4-speed manual semi-automatic. Ibig sabihin wala ka ng clutch na pipigain. Mapunta naman po tayo sa iba po niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED projector po yung pinaka-headlight niya, pero bad type rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-full digital na nakadikit nga po sa pinaka-headlight niya. At hindi pa po ito naka-keyless. Isusi pa din po yung gamit sa motor na ito. Pero syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng
2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. So maliban nga po doon, isa pa sa mga kagandahan dito sa motor na ito, madali po siyang kalikutin. Kahit yung mga siraulong feeling mekaniko, kayang-kaya itong motor na ito. Kumbaga hindi ka natatama rin mag baklas-baklas pa ng mga fairings niya. Kasi nga labas na yung makina niya. Kaya kapag bumili ka ng motor na ito, i-DIY mo. Destroy it yourself. At ang presyo nga po sa motor na ito ay nagkakalaga ng 48,000 pesos. O diba, abot kaya din naman talaga. Saka ang importante doon, kaya kanyang dalhin kung saan mo gustong pumunta. Kaya wag mo nang hanapin yung mga wala sa kanya. Kasi sa presyo pa lang niya, kitang-kita mo na kung ano yung hinahanap mo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.